promise, sabi ko po, bibigyan ko kayo ng situation 1 and situation 2 para naman po ito sa mga may bagong manliligaw at sa may mga bagong love life, no? Titingnan po natin, papakiramdaman nyo na lang po if situation 1 or situation 2 po yung nababagay sa inyo. Okay? Pero sana po yung situation 1, 2, yung first reading, second reading, and third reading ay napanood nyo na po bago po kayo mag-skip dito. Okay? So ngayon po, tignan na po natin. Pipili po tayo ng 10 at titingnan po natin ano po ang nakikita ko sa bago mong manliligaw o bago mong karelasyon. Okay? Tingnan po na natin to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Pasensyahan niyo po kasi po pasaway po ako. Kahit po may ubo ako, ang kati-kati po kasi nalalamun ako kaya ako ay uminom ng Mango Graham na masarap. Kaya lalo po akong naubo. Okay, tingnan natin. Sorry po. Natatama ko po yung camera. Balasahin po natin. Yan. Balasahin po natin. Yan, ano. Buong araw po ako dito sa sala kasi dito rin po ako nagtrabaho. So, pagpasensyahan niyo po ang ating settings ngayon, ha? Okay. Pili na po tayo ng... Pili na po tayo ng 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Kamusta po ba ang bago mong manliligaw situation 1? Manliligaw o bago mong pag-ibig? Ito po ay situation 1 lang. Okay? Situation 1 pa lang. Mamaya panoorin nyo po ang situation 2. So, pwedeng ang person nyo po somehow ay pwedeng kakahiwalay din lang po or hiwalay sa asawa. Or pwede rin pong kakahiwalay niya lang o kakabreak. No? Pero ang taong po ito ay somehow ay may takot na din pong magmahal at maloko. No? Medyo may takot na po itong maloko kaya parang nakikita ko may takot po siyang magmahal ng 100%. No? Sometimes you feel parang lack of passion, parang kulang yung effort. Parang minsan magpaparamdam, minsan hindi, no? Because yung taong ito po somehow kinikilala ka pero kahit papano po ay hindi siya 100% na effort at minsan nakukulangan ka sa motivation niya, sa passion niya or sa effort niya. Minsan pakiramdam mo po out of touch, out of mind, meaning pag hindi po kayo magkasama, minsan po nararamdaman mo po na parang hindi full-blown o ganun ka-desidido, no?
Although, pag magkausap naman po kayo, nararamdaman mo naman po na gusto ka talaga niya, pag magkausap kayo, somehow you feel na masaya ka rin naman at may potential, no? Yan. Yun nga lang, minsan, no, nakikita mo rin na parang may mga baggages din siyang dala-dala, pero so far, parang dahil nga sa naging relationship nito, magulo rin po yung naging relationship nito no? Parang toxic din po yung pinanggalingan niyang relationship. Kaya may fear po siyang magmahal ulit. Though he is trying, kulang pa po yung effort niya. As a matter of fact, kulang po talaga yung effort niya. There's, tinapos lang po niya talaga yung, parang handa po siyang mag-risk para sa new relationship, pero hindi po 100% pa, no? Meron po siyang hindrances or nilalagyan niya pa rin po ng wall yung sarili niya. And yun po yung minsan na kinaka-disappoint mo, yun po yung tipo ng bakit minsan nandyan, minsan wala. Katulad lang din ba to ni ex or baka naman may iba rin to. Somehow, nagkakaroon ka tuloy ng doubts sa taong to if ano ang gagawin mo, if bibigyan mo to ng chance 100% or wag na lang, no? Kaysa pumasok ka sa may mga red flags ulit. So, sa nakikita ko kasi, yung taong to ay medyo kulang pa sa effort. Gusto ka niya, pero kulang pa siya sa effort. Hindi mo pa maramdaman yung effort niya ng tuluyan talaga. Hindi pa siya ganyan ka-sure. Though, tanggap ka po niya, kilala ka po niya, kinikilala ka pa lang po niya, pero somehow, I feel na may gusto naman po siya sa'yo, no? Hindi lang po enough pa yung effort niya para ma-convince ka na talagang gusto ka na nito. Somehow, may potential sana siya maging partner mo or may potential siya sanang magustuhan mo din. Pero nakukulangan ka talaga pa rin sa effort niya. And somehow, dahil nga may trauma ka, natatakot kang mag-risk sa isang sitwasyon na hindi naman sure kung e-effortan ka o hindi ka sasaktan. Pero ito lang po sasabihin ko, pag nagmahal po kayo, wala pong kasiguraduhan yan na hindi kayo na masasaktan. Once na nagmahal ka po, in any form, masasaktan ka rin po in any form. Kasi wala pong nagmamahal na hindi nasasaktan. And to be honest with you, pag nagmahal ka po, masasaktan at pasasaktan ka. Kahit po hindi gusto ng person o hindi mo gusto because ikaw po ay nagmamahal. So, wag ka na din naman pong masyadong takot, no? O panay duda kasi yung relationship mo po din dati, hindi mo rin po pwedeng ano ba yung pagtuunan, hindi, pagbalingan ng ano ba yun? Parang siya yung mababalingan mo ng trauma mo. Pangit din naman po yun. No, somehow, feeling mo wala pang direksyon. Itong sa inyong dalawa, feeling mo hindi mo rin alam ano yung direksyon niya towards you. Kung gano'n na ba siya kasigurado sa'yo o hindi. Kasi parang siya din, parang 50-50 pa po yung nakikita ko dito. No? Nakaranas din kasi ito ng mga conflicts sa dati niyang mga relationship. Kaya, medyo takot din to. No? The first card is all about moon in reverse. This is fear and confusion. Ano? So, somehow, parang takot din siyang mag 100%. No? Parang takot din siyang ibuhos. So, tinitingnan niya, medyo may pagkasigurista rin to, no? So, yan po yung nakikita natin, ano? Pwede pong nakaranas din po siya ng malupit nga, sabi ko nga, toxic relationship. Kaya po, somehow, ay may na-manipulate din po ito sa isang relationship, no? Or hindi rin po siya naging masaya sa relationship niya. Kaya somehow, nasaktan din po ito, parang ikaw, o hindi rin siya naging masaya sa dati niyang relationship,
Kaya ganyan po yung pakiramdam niya. There's fear of change, playing safe. Sa totoo lang po, sa nakikita ko dito, natatakot din po siyang masaktan din ulit. Or natatakot din tong person na to na mag-risk, pero gusto niya, no? Gusto niya, hindi lang po talaga yung effort niya, ganon. At saka parang dati kasi binuhus na niya buong buo, parang ngayon gusto niyang maramdaman siya naman yung mahalin, siya naman yung ganito. Hindi naman po pwede yun. It should be give and take, ha? Marami na rin po siyang pinalagpas, missed chance and loss of opportunity sa pag-ibig because of fear. Natakot po itong taong ito. And somehow, sa nakikita ko po dito, ay ito pong taong to ay 50-50 talaga sa nakikita ko. Meron pong chances, malaking chance na pwede rin mag-go, pwede rin pong mag-status quo, no? Based po sa naging usapan nyo o nagiging usapan nyo. At tinitingnan niya rin po kung anong klaseng pagkatao ang meron ka. So, medyo sigurista po talaga ito. 50-50, no? Parang wala pa naman din po siyang commitment ngayon, lack of commitment, or sabi ko nga, baka hiwalay ito sa asawa or whatsoever, or kahihiwalay lang, no? Masaya ka naman po pagkausap mo siya, masaya rin naman siya kausap mo, masaya naman kayo pag magkausap. Yun lang po talaga, there is lack of effort na nakikita ko because na-disappoint na din po ito sa pagmamahal. Burned out and overstress, sa totoo lang, sa nakikita ko po dito ay marami rin po siyang problema, no, na pero hindi po ito pala kwento ng totoong, yung talagang deeper na problema niya. Hindi pa po siya ganon ka mag-share, or yung mga pinagdaanan niya, hindi po siya ganon ka-open pa to share his feelings and thoughts. Hindi pa po siya ganon. Somehow, nagre-recover din naman siya, may mga improvement na rin siya, kaya willing na rin naman sana siyang mag-risk, pero hindi pa po 100%. There's diversion, ayan o, dinadivert na po niya yung mga bagay-bagay para siya po ay hindi na rin maging ganun daw kasigurista, pero somehow, totoo po, sigurista pa rin po ito. Impulsive decision, minsan po iniiwasan niya na maging impulsive sa magdidesisyon sa mga bagay-bagay. Kaya kung makikita mo po ito, parang ano ba to? Parang hindi ko alam kung urong-sulong naman to, or minsan hindi naman nagpaparamdam because gusto niya pong pag-isipan yung mga bagay-bagay. Ayan nga, lack of commitment, kakahiwalay lang nito or hiwalay ito. Oh, sorry. Naging bitter din po ito once isa sa mga naging relasyon niya, nasaktan din po ito at naging bitter din po ito. Somehow ngayon po he is free and wants to explore, no? Kaya nagre-risk na po siya ulit sa inyo. Ingat lang po kayo, medyo siguraduhin nyo lang po na sa pag-explore niya, hindi po kayo kasama doon, no? Na kailangan kayo lang po at wala kayong kasabay na iba. Okay? So that's it for your situation 1. Gusto ka niya pero kulang sa effort at medyo confused pa. 50-50 ito, no? So this is 50-50. Yan. Okay? So that's it for your first reading. For those of you po who wants to know if this is for you, you can message me po sa aking only legit and official FB account, ang Lady Lee Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo po ako makokontak. And if you resonate, please give me a like and comment down below para po sa ating connection. Okay? God bless you all. Life is too short. Don't make it shorter.
by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. To all my Lady Elena, solid and ever loyal family, friends, and subscribers, yan, I love you all from the bottom of my heart. I will be back for situation 2. Thank you so much. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat-lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.